Kremlin Row naman na ating hari, siya naman yung pag-ibig. Kasi may na-change profile din ako. Lahat kasi na-change profile. Ang pag-ibig ay hindi lalim. May nearby naman tayo. Pag may nagreklamo na, katulad ng nagreklamo ng mga OFW dahil minaltrato na anak, nagreklamo. Tapos OFW na namatay. Makikita natin yun sa nearby. Siya mag-iingat doon. Asawa na magreklamo dahil nga ng babae o ng lalaki yung asawa. Siya mag-iingat doon. Siya ang aking pag-ibig. So, sa mga anak na minaltrato ng magulang, ang mga anak na umaano sa magulang, musukol sa magulang, mulaban sa magulang kung sa Tagalog. Makita sa nearby, hindi na mabiktima ang magulang, hindi na rin mabiktima ang mga anak. Hindi na rin mabiktima ang mga nananakawan, hindi na rin mabiktima ang mga kaensyahan dahil nga may nearby, may nakatutok tayo. Siya ang nakatuka sa damdamin sa lahat ng mga tao. So ang ating abogado, sila lang magdesisyon kung ano ang nakikita sa nearby na nireklamo sa mga humahabol ng karapatan, sa karapatang pangtao, sa damdamin, kung anong mayroon. Kung anong mayroong naramdaman sa ating mga damdamin, sa puso natin. Yan. Ang ating mga anak kapag nag-asawa, kapag gusto nila ang isa't isa, hindi tayo magdalawang isip, basta mahal nila ang isa't isa. Pakasal natin. Huwag tayong mamimili ng tao na kung anong mayroon siya. Dahil nga, mayaman siya ang gusto natin pakasalan. Ipapakasal sa ating anak. Tayo ang magbuot sa ating mga anak na kung sino yung pakasalan. Dapat yung mga anak, yung pag-ibig nila ang masusunod para wala nang broken family. Walang ng mga bata na nahihirapan o naiinggit dahil wala silang magulang. Meron. Okay? Ang ating mga kabataan na gustong mag-aral, matalino man o hindi na sila mangamba ngayon, lipida. Yan ay may budget na sa inyo. Hindi na sila mangamba ngayon na hindi sila makapag-aral, hindi sila makapagtapos. Dahil nga, mayroon tayong school na sa college na kung sino ang mga kabataan na nag-graduate ng high school at gusto nila mag-aral sa ganung kurso ay makukuha na dapat nila sa libreng pag-aaral. Gagawa tayo ng school sa college na kung anong gustong kurso na maabot sa ating kabataan ay maibigay natin ito sa libreng pamaraan sa gobyerno. Okay? Para hindi tayo magkulang ng edukadong mga trabahador sa gobyerno, maging sa iba't ibang mga ahensya sa gobyerno, sa iba't ibang bansa. Hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa. Dapat libre na yung college. Kung sino yung mag-aral sa public, makapag-aral sila. Kung sino mag-aral sa private, makapag-aral sila. Nakasarap. Kasi yung babae din sa dito banda sa taas. Yan, ituro ko yan sa inyo pag madalas magsalita dito, hindi na. Nakasarap kasi may babae na salita lagi. Hindi na, tutukan nyo nga kung sino yun. Ground lang yung magkakon. Yun ang iparap sa ang ground kasi. Kung ako na lang magsabi dito, kung sino ang ground. Huwag basta-basta mag-ground kung sino ground na. Kasi nga ayaw ko sa nangangasal na tao. Sa mayroon kumpletuhin kasi natin yung 100 katungkulin sa gobyerno para hindi tayo magkulang ng edukadong tao. Okay? So, ang ating mga kasipiran kailangan kumpleto sa gamot. Yan. At saka dapat mayroong doktor at saka nasyan. Lalo na sa kabundukan para ma-maintain natin yung kalusugan sa ating mga magsasaka. Sa ating mga kaospitalan, dapat kumpleto
kasi ang may opisina ang sityo kasi nga andun ang mga residente. Okay? Andun dapat ang mga tanod. Dapat ang mga tanod naka-duty sa kasityohan, wala sa kabaranggayan. Sa kabaranggayan, opisina yan. Kung ano man yung problema ang mga residente. Yung sityo, nandoon yung mga residente, andun dapat ang mga tanod. Dahil andun ang problema. Diba? Kung sasabihin mo, maraming adik, maraming nagtitinda, dahil may pagkukulang ka, kapitan. Hindi barangay ang binabantayan. Hindi papilis ang binabantayan ng mga tao. Ang kaligtasan sa mga residente. Ito, ang ating kasapaan, karagatan, kapag madumi ito, kung sino kinakasakupang barangay, kung sino kinakasakupang kapitan, sila dapat ang ating sisihin. Ito ang pagkatapos ng awarden, kapag matuloy itong awarden. Lahat ng barangay, lahat kinakasakupang sapa at kanal at karagatan, titingnan natin kung may basura pa. Dahil 2016 pa natin tuloy na asikaso na alisin ang mga basura sa paligid, sa gilid nito, sa karagatan, sa kasapaan, sa kakanalan. Nakita ko. Pagawa-gawa ng gawa sila ng kanal, tapos okay lang, tapos wala na. Diba? Gastusan ng 100,000. Yung ginastos ko para magawa ng tama ang kanal. Nagawa nga ng kanal pero
sa trompa para ang ating mga residente walang sasabihin, hindi ko alam na may meeting pala. Kaya, dapat 3 araw i-announce ito sa trompa bago maganap ang meeting sa barangay. Kung saan ito gaganapin. Gym o kaya basketball. Okay? Yan muna ang aking update sa araw na ito. So, ang mga purpose pala natin, alisin natin yung card. Palitan natin doon ng trabaho. Papilahin natin sila sa trabaho. Tiyak. Yung may mga trabaho hindi napipila. Dahil may trabaho na sila. Lahat ng mga residente na nakasangkop sa purpose, nakamember sa purpose, ay dapat tawagin natin ito, na ibalik ang mga card para palitan ng trabaho. Kung sino nagbalik ng card, sila din ipapalitan ng trabaho. Ang ilahang sahod ay minimum 700 to 800 mataas. Okay? Para hindi na sila magdadrugs, hindi na sila magsasabi. Mayroon tayong sa lahat ng mga empleyado sa gobyerno, public man o private, ay mayroong biglaan na drug test para ma-maintain natin ang kalusugan nila. Okay? So, yan muna. Ang mga purpose sa kabundukan, ang bibigyan din natin sila ng sahod. 600 to 800 pataas. Ang ating gagawin, magbuhay sila ng baboy, mga karne. Buhay sila ng baboy, baka, kalabaw, kambing, manok. At yung sasahuran natin sila. Kapag lumaki ito, i-turn over nila ito sa buo para ibenta, para yung kinikita nito, iipunin natin para isasahod, ibibigay din natin sa mga purpose. Isasahod din natin sa mga purpose. So, walang-wala ang mga kita nito. Magtanim sila ng gulay, magbuhay sila ng manok, may poultry, may dapat yung bakahan. Mayroon tayong baboyan, ganyan. Para hindi na magmahal ang mga karne sa paligid. Okay? Malawak naman yung kabundukan natin. Marami namang mga magsasaka doon. Doon natin ipabuhay ang ating mga baboy, manok, baka, kambing, at iba pang mga hayop na pagmamayari sa gobyerno na ibibenta ito pag lumaki. At yung sa ang pinagbentahan, kailangan mapunta sa kabansa-taong bayan. Malinaw naman, di ba? So, wala na tayong gawing tamad. Bakit natin bigyan ng pera ang ating mga residente para gawin natin tamad? Kailangan magtatrabaho sila. Okay? Wala nang libre. Hindi natin tuturuan magiging tamad ang ating mga residente. Mga malalakas lang naman sila. Ang bibigyan lang natin ng mga pera. Yung mga walang totoo, katulad ni Ima. Alam mo si Ima at saka si Iman. Maglula sila. Walang nagtatrabaho sa kanila. Yun ang priority natin bibigyan ng pera buwan-buwan. Yan sinasakatapusan. Kasi nga may sakit. O kahit palainom siya, hayaan mo na lang. May kaligayahan. Ang importante, mabuhay nilang maglola. Pamumuhay nila sa loob ng isang buwan. Okay? Yan ang dapat natin gawin sa kanila. Ayun ang tinapay, Teo. So, yan ang muna update. Okay? Ang lahat ng mga ahensya na lahat ng mga punto dapat makita natin yan na maayos ang huwag naman kayo gumawa ng paraan na kayo lang yung makakasahod. Hindi ko kita yung may-ari, di ba? Kailangan natin gumawa na tayo ng paraan na mapuno yung pundo natin. Okay? Yung ibang pundo, yung ibang mga empleyado, makakasahod lang sila to, okay na. Di ba? Kailangan natin yan mapuno. Kapag hindi no mapuno yan, walang sahod yung matatanggap kasi nga wala naman nangupahan. Kapag hindi kaya kasi sa nangungupahan ng isang 4 na kwarto, 3 kwarto, ipa-bed spacer mo, upahan mo ng 1.5, bilangin mo, malaki yan. Halimbawa sa 3 kwarto, double deck ilagay mo, di 8 yun, sa 1.5, 12,000 yun, di ba? O, kahit sa paupahan mo 8,000, ang 3
kwarto, eh, di maliit yun. Yung tatlong kwarto, ipadubuldik mo na lang. Upahan mo, maraming mga gagawa dyan. 1,500, 2,000. 2,000 ang upa. Malaki na yun, di ba? Sa 8 tao, 16,000 yun, di ba? Sa, sa isang empleyado. Kaysa mangupahan sila, di ba? 5,000, 3,000. Tapos, kung nag 3,000 inuupa nila sa kwarto na inuupa nila, kung mag-spacer sila sa malapit sa kundo sa kanilang trabaho, eh di, malapit na sila sa trabaho nila. O, maayos pa ang kanilang inuuwian. So, kahit mag-upa sila ng 2,000, hindi kawalan sa kanilang kinikita yun. Buwan-buwan. Okay? Sa malapit sa public spacer na lang natin. Para mapuno ang ating kundo. Okay? So, lahat na ayos na. I-upload ko to sa YouTube para makikita ninyo. So, yung mga 2 kwarto lang, paupahan natin yan ng 8,000 sa buong pamilya. Sa isang kwarto, 5,000 lang yan. Sa lahat ng PHP ng mga kundo. Yung mga, wala namang kundo dito hindi PHP. Lahat halos PHP lahat. Lahat. Kailangan natin yan, paupahan. Kailangan natin porsigihin mapuno. Kung sino yung makapuno, may sahod 2,000 a day sa isang buong kundo. Diba? Yan ang dapat natin gawin. Mga empleyado sa kundo kailangan masusunod ang aking mga sinasabi. Kaya kung hindi nyo magawa yan, sasahuran ko lang kayo ng 600 to 700 pataas. Pag walang mangupahan dyan, wala kayong